our beloved Boss Mike Cervera. So mga kababayan, opo, naging busy po tayo dahil nagbukas po tayo ng ating ating sangay sa may Robinson Gapan. Opo, kahapon kasama nga ho natin ang mga kaibigan natin na mga vloggers na paborito po ninyo. At doon nga po kami nagkita-kita at nagbanding. Ano po mga kababayan? Yung ating mga kasama, yun, nagpagawa sila ng kanilang mga buhok. Oo, nagpapogi at nagpa-fresh ng balat. Yan. Ha? Ngayon, alam nyo na, wag na ho kayong magtataka kung bakit sa edad kong ito, mga kababayan, napagkakamalan pa rin tayong bata. Ha? Kaya mga kababayan ko, Rafi Carlos live tayo, ano? Kaya mga kababayan ko, sa mga malapit lang sa Gapan, Nueva Ecija, sa may Robinson's Place, Gapan, ano po? At sa yung aming unang-unang branch ay nasa Talavera, mga kababayan ko, wag na kayong mag-atubili pa. Kung gusto nyo ho na magmukhang bata, na katulad ko, kahit 60 na. Mga kababayan malulupit yung mga makinang ginagamit namin doon. May milagro mga kababayan ko. Yun nga si Takero nga, biruin ninyo, gwapong-gwapo na, lalo pang naging gwapo. Di po ba mga kababayan? May buhok ba si Roqueta? Naku, meron din kami doon. Eto na nga mga kababayan, puntan na natin itong ating tatalakayin. Matindi, no? Matindi si Ramon Ang, mga kababayan ko. Ibang klase. Di ba ba? Siguro napanood nyo na. Ano po? Napanood nyo na ho yung ilan na yung sinabi. Dahil viral ngayon yan, mga kababayan. Yung isang kaibigan nga natin kahapon, nananawagan na ng Ramon Ang for President. Nako, mga kababayan, pwede. Kung ganyan naman mga kababayan, di ba? Wala sa posisyon, wala sa gobyerno, pero makikita nyo yung sincero na pagtulong para makasolusyon sa malaking problema ng bansa natin. Isa na nga ho dyan mga kababayan, etong pagbaha na ilang dekada na, ilang mga pangulo na, ilang administrasyon na, mga kababayan, wala pang nakakagawa niyan. Hindi pa rin nasusolusyonan. Eto na mga kababayan ko, umpisa na natin to. Umpisa na natin mga kababayan. Pasok na natin. Eto na nga, pasok! Si Ramon Ang ng solusyon sa problema ng pagbaha sa Metro. Eto mga kababayan ko, pasok ang balita. Lahat ho halos ng pahayagan, lahat ho halos ng mainstream media, at lahat po halos ng mga vloggers, mga kababayan, topic ito. Eto na. Nag-alok ang negosyanteng si Ramon Ang ng solusyon sa problema ng pagbaha sa Metro Manila. Pangako pa niya walang gagastusin ang pamahalaan. Nako. Nangunguna sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Kita nyo mga kababayan, walang gagastusin ang pamahalaan. Mga kababayan, mamaya natin bigyan ng reaksyon. Gerard, ano raw ang solusyon sa pagbaha? Gigi, nag-alok na nga ng tulong ang pribadong sektor sa mga lokal na pamahalaan para sa paglilinis ng mga ilog at estero dito sa Kamaynilaan. Kasunod yan ang mga matinding pagbaha na naranasan natin nitong mga nagdaang bagyo at habagat. Ayon nga sa negosyanteng si Ramon Ang, 2019 pa lamang, naglilinis na sila ng mga ilog at estero dito sa Kamaynilaan. Kabilang na dyan ang Tulyahan River kung saan merong oil depot ang San Miguel Corporation. Nandiyan dyan ho sa may, Marulas, Valenzuela City. Katabi ho nila mga kababayan ng Tulyahan River. Sige, tuloy. Mas mabilis daw kung pribadong sektor ang gagawa nito dahil hindi na nila kailangan na magsagawa pa ng bidding. Narito ang pahayag ni Ginoong Ramon Ang. Kasi sa private sector, kung saan yung bara at saan yung sira, magagawa namin kagad yan. Dahil private funds yan walang cost to the government. Ayon pa kay Ang ay payag. Grabe, private funds. Alam nyo, kung hindi nyo ho alam sa mga may edad na nakatulad ko,
Baka nakalimutan nyo nung araw, ano? Ang naging presidente niyan, mga kababayan, ang CEO president, kung di ako nagkakamali, ay si si Kuwangko. Danding Kuwangko. Ano po? Naalala niyo po ba na ang naging CEO president niyan, naabutan ko si Danding Kuwangko mga kababayan ko. Ngayon, ang tanong ko, hindi ba si Danding, mga kababayan, na-issue yan kay Pangulong Ferdinand Marcos Sr.? Tama po ba? Hindi po ba si Danding Kuwangko ay pinaratangan din na crony daw ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr.? Mamaya ikukonekta natin yan, mga kababayan, ha? Sige, tuloy. Silang gawin ito ng libre para sa mga lokal na pamahalaan dito sa Metro Manila. Dapat nga raw ay madalas gawin ang paglilinis at dredging dahil sa lumalalang problema sa basura. Bukas naman ang mga alkalde ng Metro Manila sa alok na ito ng San Miguel Corporation. Totoo ba? Mga kababayan ko, totoo ba na bukas ang mga mayors ng buong Kamaynilaan? Alam nyo naman yan, Pateros, Pasay, Pasig, Manila, Valenzuela, Caloocan, Navotas, Quezon City. Mga kababayan, kasama hulat yan, Makati, Mandaluyong. Mga kababayan ko, kasama lahat yan, Hindi hulang yung, baka akala nyo Maynila, yun lang lugar ni Manong Isko. Hindi ho. Ang buong NCR, mga kababayan, buong Kamaynilaan, National Capital Region, mga kababayan ko. Di ba ba? Kasama yan lahat. Naku, mga kababayan, matindi ito. Matindi. Oo. Payag ba kaya sila? Mga kababayan, alam nyo naman na ang flood control, malaki ang kinikita nila yan. Di ba? Malaki ang kinikita nila dyan. Paano ngayon yan? Mababawasan ba kita nila? Papayag ba sila nun na mabawasan ang kita nila? Pakitang tao lang nila. Mga kababayan ko, sabi ko nga sa inyo, sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, may mga tulad ni Atong Ang tuloy iba yun si Atong Ang, mga kababayan. Si Ramon Ang, mga kababayan, ibang klase. Ilang beses na pinupuri ni Ramon Ang etong si Pangulong Bongbong Marcos. Kung hindi nyo lang alam, tuloy. Narito ang kanilang pahayag. Ang LGU kahit papano may limit. Mayor yan sa amin doon sa Valenzuela. Si Wes Gatchalian, Mayor! Sinisisi ka ng mga taga Valenzuela. Sisingit ko lang. Nandito Mayor! Nako, sabi rito, itim na, bakit di ka bakit hindi ka nagpakita sa akin? Itim na gagamba. Boss Mike, guwapings ka pala sa personal. Nakita ko kayo. Nako! Alam nyo, mga kababayan ko, kahapon, may mga bagets. May mga bagets na nagpapapicture sa akin. Papicture. Kuya, papicture. Papicture, kuya. Nagtatago na nga ako. Ganire, nagsusombrero na ako, nagsasalamin na ako. Kasi mga kababayan, ewan ko ba? Doon lang, mga kababayan, sa McDonald pa lang, si Jen Angeles, nagugulat nga sila Nilapitan ako, mga kababayan, ni Kuyang Cesar. Shoutout po! Kuya Cesar, na may asawang doktora na tuwan-tuwa. Nanonood sa atin, ewan ko kung nandito. Asawa po ni Kuya Cesar na doktora. Mga kababayan, lumapit, Mike Cervera, opo, alam nga maitanggi mo, tinawag ka na nga, di ba? Sabi ko, mga kababayan, opo, ako po yun. Tapos, tinuro si Nyulo. Magkatabi kami ni Nyulo. Opo, si Nyulo rin, opo rin nanonood kami sa inyo. Nako, pa-picture hindi naman tayo suplado, picture, sige, picture, tapos nag-message nga, pinakita kay doktora yung picture namin kasama, pinakilala ko na rin yung iba doon. Na hindi sikat tulad ni Chris Ulo.
Hindi sikat tulad ni Jake Magnus. Ha? Hindi sikat tulad ni Takero. Oo, hindi sikat tulad ni Biyahe ni Koy. Oo, ito si Biyahe ni Koy. Ito si Jake Magnus. Ito si Takero. Ito si Chris Ulo. Yan, mga kababayan eh. Oh, ito si Stephen. Oh, yan, yung mga yan. Ano? Sabi ko, ito ho ang mga sikat. Yan ho ang mga kilalang vlogger. Sila ba? Oh, sabi ko, sila ba? Oh, magpa-picture na tayong lahat. Ayaw, mga kababayan. Kaya ho, wag ko kayo magtataka kung may mga iba't iba na hong mga kasama, ang ating mga kaibigan. Kasama na ho ako. Ano? Oh, McDonald ang aga-aga. McDonald alas 7 ng umaga, mga kababayan ko. Kasi alas 7, lumarga kami papuntang Nueva Ecija. Pagdating naman namin sa Robinson, mga kababayan, ang daming mga bata. Oo, mga bata, mga bagets. Mga edad siguro nun mga 13, 14, 15, 16, 17. Oo. Mga kababayan ko, nagulat ho ako. Ewan ko, baka mga anak nyo yun. Ano? Sabi sa akin, mga kababayan, Kuya, pa-picture ako. Lagi kang pinapanood ng nanay ko. Akala ko naman, sila yung nanonood eh. Nanay pala nila. Wala stick, mga kababayan ko. Ano? Oh, paano yan? Magagalit sa nanay mo. Ikaw may picture kasi. Kayo may picture sa akin. Nanay nyo, wala pa. Oh, di ba? Mga kababayan, nakakatuwa. Pati yung mga bata, yung mga anak ninyo, nagpapapicture. Gulat talaga ako, mga kababayan, kaya alam nyo. Oo, wala, tignan nyo ha. O, minsan, iba-iba na lang ang ayos ko para hindi ako makilala. Nakakahiya eh. Sa totoo lang, nahiya ako. Pag kami nagpapapicture, nahiya ako, mga kababayan ko. Baka mamaya si Lolo, oh. Oo, tumatarget ng mga bagetsing. Ha? Ang hirap noon, mga kababayan, ano? Si Lolo, tumatarget ng mga bagetsing. Hirap. Oo, wag yun. Pwede pa. Siguro yung mga, syempre, kaidaran natin, okay lang. Pero yung mga bata, wag naman, ano. Wala eh. Na-corner na ako. Oo, sa bungad mismo ng pintuan ng binuksan naming skin clinic. Paglabas ko, mga kababayan eh, Kuya, pa-picture, kanina ka pa namin hinahabol. Lagot kayo, malalaman, nag-cutting kayo, nandito kayo sa mall, imbis na nasa eskwelahan kayo. Sinabihan ko naman ho yung mga anak ninyo, unahin ninyo yung pag-aaral. Huwag yung mga puro landi-landi lang ha. Huwag puro yung gala-gala, cutting-cutting kayo. Oo, susumbong ko kayo sa nanay nyo. Aral kayo mabuti. Mag-aral kayo mabuti. Yon po, mga kababayan. So balikan na natin tong ating topic, mga kababayan. Ito ho ang mayor ho namin sa Valenzuela. Operation. Narito ang kanilang pahayag. Ang LGU kahit papano may limitasyon tayo eh. Gusto ko bumili ng payloader at additional backhoe pero nadaan pa ako sa bidding process, canvassing, etc. It will take months. Wherein ang mga tulong tulad po ng San Miguel ay kaagad-agad. Kaagad-agad talaga. Almond Lee. Sorry. Oo. Naka-live naman sila Chris Ulo, di ka pa pumunta. Ewan ko sa'yo. Ngayon, mga kababayan ko, kung si Ramon ang mga kababayan, ay eto na, nagpahayag na ng tulong, isang bilyonaryo na negosyante, pribadong tao, mga kababayan ko. Yung iba dyan, bilyonaryo, trilyonaryo. Mga kababayan ko? Yung iba, trilyonaryo, bilyonaryo, ay nangungurakot pa ng lupa, Ito pa ang masama, mga kababayan ko. Oo. Ayoko nang tukuyin kung sino. Malamang kilala nyo kung sino yung sinasabi ko. Abay, mga kababayan, etong mga kinang-inang mga tumatakbo pa sa gobyerno, mula mayor, congressman, hanggang senador. Mga kababayan, abay, huwag na munang mangurakot ng lupa ng may iba. Kung si Ramon ang bibili ng lupa para itulong sa kapwa, yung iba, mga kababayan ko, yung mga mayayaman na at nagpapayaman pa at nasa gobyerno pa, mga kinang-ina, nagnanakaw pa ng lupa.
Ninanakawan pa yung mga mahihina nating mga kababayan. Di po ba dapat sa panahon na to may nanguna na, may nagpakilala na, may nag-umpisa na? Ayan, si Ramon Ang, sa mga bilyonaryo, tama na muna payaman. Magbawas-bawas muna at tumulong sa gobyerno at sa kapwa. Ay, may plus 10 kayo kay bro niyan. Diba mga kababayan ko? Yan eh. Oo. Kita nyo, may nanguna na. Sana naman yung mga bilyonaryo, mayayaman. Oo. Sa bagay, yung iba mga kababayan kasi, oo, pasikretong bumubulong kay Pangulo. Magkano kailangan mong pera? Oo. Magkano? Ako nang bahala. Di ba? Tulad nito, oh. Tuloy. Talapin na naman ni Manila Mayor Isko Moreno ang mga flood control projects na pamahalaan. Hindi gumagana. Now the president was caught in the dark, caught in the middle, wherein, ba't ganito ang baha? No, yun na nga eh. Basta sabihin mo, alam na ni Pangulo yan, na kinurakot yung mga pondo ng flood control. Oh, tuloy. I think the president should be informed properly. O nagbigay siya ng pera. O ngayon, may tumodas. Wala pang komento dito ang DPWH. Tinodas mga kababayan, o eto ang pondo mo, congressman, mayor, governor, o yan na, ha? Pagawa mo yung iyong flood control para hindi binabaha ang iyong mga constituent o yung iyong mamamayan dyan. Para nang sa ganun makagawa ka ng proyekto mo. Yung pong mga napagbigyan mga kababayan yung iba, alam nyo, ang ginawa, wala ang ginawa. Yung iba, mga kababayan ko, anong ginawa? Mga kababayan, substandard, dinaya. Dumating ang baha, ayun, nabuwal agad. Walastik. Yung iba, mga kababayan ko, ginawang magic, naging magikero sila. Parang bula, parang si Pulong lang, biglang nawala. Diba, mga kababayan ko? Yan ho ang nangyari. Kaya, alam nyo, ang Pangulo naman sincero talaga eh. Oo. Ang problema lang etong mga hinayupak na mga politikong ito eh. Ulitin ko sa inyo mga kababayan ko, bibihira ho ang tulad ni Pangulo na tumakbo para maglingkod para sa tao. Karamihan na po dyan, wag na natin sinuhin kahit sino na. Lahat sila dyan mga kababayan, pababa, mula kay Sara Dutbuday hanggang sa pinakababang politiko. Mga kababayan ko, tumakbo yung mga yan para magpayaman lang. Oo, hindi ho gagastos ng sarili nilang pera para sa mga tao. Magnanakaw at magnanakaw talaga yung mga hayop na yan. Di ba? Sir Mike, kaya ka super gwapings dahil Bulakenyo ka. Kapo pala. Karamihan ng Bulakenyo ay talagang gwapo. Matagal din na kami tumira sa Bulacan, sa May Kawayan at Marilao. Grabe no. Ano lang ho ako, ampon ako ng taga Bulacan. Ang aking ang aking ugat at ang aking dugo na nananalaytay mga kababayan ay pinaghalong Ilocano at Bisaya. Opo, ha? Hindi, di ba mga kababayan ko? At hindi. Ibang klase. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.